Nagkakamali ka. Hindi yan kahit kailan magagawa sa akin ng asawa ko, kaya tumigil ka na, pwede ba? Sige lang kuya, magbulag-bulagan ka pa at magpauto ka dyan sa asawa mo na wala nang ibang ginawa kundi yung lokohin ka. Anong sinasabi mo, Marian? Matapos na itong naitulong sa atin ni Agnes, gaganyanin mo lang siya? Sandali nga, baka nakakalimutan mo na siya yung tumulong sa'yo noong mga panahon na hirap ka. Pwede ba? Magkaroon ka naman sana ng utang na loob at hiya dyan sa balat mo? Hindi kuya. Dahil kahit kailan, hindi ko tatanawin na utang na loob yung tulong na natanggap ko sa kanya. Lalo't alam ko na galing yun sa panloloko niya sa'yo. Hoy, ikaw, Marian! Ano yung pinagsasasabi mo tungkol sa anak ko, ha? May ebidensya ka ba? Ang kapal din naman ng pagbubuka mo. Umalis ka na rito at sinisira mo yung masayang pagsasama ng mag-asawa. Isa ka pang matanda ka. Kinukonsinti mo yung ginagawang kahayupan ng anak mo sa kuya ko. Palibhasa, nakikinabang ka rin sa lahat ng katarantadong ginagawa niya. Ano ko bang klaseng ina? Wala kang alam sa pamumuhay nila mag-asawa. Alam mo ikaw, kapatid ka lang. Huwag na huwag ka magsasalita ng ganyan tungkol sa anak ko, lalo na't wala ka namang ebidensya. Pwede ba umalis ka na rito, Marian? Huwag mo na kaming guluhin at huwag mo na kaming pakialaman. Kuya, ano ba? Concern lang naman ako sa iyo eh. Concern ako dahil kapatid mo ako. Kapatid? Sige, kung ganyang klaseng kapatid lang naman yung magkakaroon ako, okay na. Mas gugustuhin ka na lang na maging mag-isa. Sige na, umalis ka na rito bago pa katakalad ka rin palabas. Oo nga, lumayas ka na rito, napakapakilabera mo. Sige kuya, kampihan mo sila. Tandaan mo na darating ang araw na pagsisisihan mo rin yung naging desisyon mo ngayon. At hintayin mo Ako mismo yung gagawa ng paraan para mamulat sa katotohanan yung mga mata mong wala nang ibang ginawa kundi magbulag-bulagan. Isang magandang araw sa iyo, Miss Cassie, at sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong channel. Ako si Marian ng Hermosa, Bataan. Ni minsan sa buhay ko, hindi ko inakala na ang pagmamalasakit ko para sa aking kuya ay mauuwi sa isang matinding hidwaan. Bilang nakababatang kapatid, wala akong ibang hiling para sa aking kuya kundi ang kanyang kaligayahan sa buhay. Dahil siya na rin ang tumayo kong ama at ina mula nung kaming mga bata pa. Maaga kami naulila sa mga magulang at tanging ang isa't isa lamang ang aming naging sandalan. Pero ang matamis sa pagmamahala namin bilang magkapatid ay biglang nagbago magmula na dumating sa buhay niya si Agnes. Si Agnes ay kanyang naging live-in partner. Aaminin ko, mabait si Agnes, malambing at maganda. Bukod doon ay masaya din siyang kasama pero hindi ko akalain na lahat ng kabutihan na kanya ipinakita sa amin ay parte lamang pala ng isang madilim niyang laro. Oo, Miss Cassie. Ang totoong pagkatao ng aking hipag na si Agnes ay madilim at mapaglaro. Bagay na madiing pinabubulaanan ng aking kuya. Sobrang mahal na mahal ko din si kuya. At alam ko sa sarili ko na hindi ko makakayanang ilihim mga nalalaman ko lalo't alam ko ang totoong kulay ni Agnes. Hindi ko na pahabain pa ang pagpapakilala ko sa inyo. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento at kung paano ko nauwi sa isang desisyon na hindi ko akalain na magagawa ko. At sana'y huwag niyo na muna akong husgahan hanggang sa tuluyan na matapos ang aking kwento. So yun, isang magandang umaga at panibagong istorya na naman po ang ating matutunghayan para sa araw na ito. At muli ako si Miss Cassie, ang inyong tagapagsalaysay para sa ating kwento ngayong araw. Ang istorya ay ipinadala ni Marian mula sa Hermosa, Bataan at ito ay istoryang ating bibigyan ng buhay. Pero bago tayo magsimula, maaari mo bang pindutin ang notification bell para mas madali ka ma-notify sa mga susunod pa nating kwento? At kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-iwan ng komento kung nagustuhan mo ang ating kwento. Maaari mo ring i-share ang video na to sa mga kaibigan at mga mahal sa buhay upang mas marami pang ating ma-inspire at mapakilabot sa bawat kwentong ating ibabahagi. Sa ating mga solidong tagapakinig, maraming salamat po sa inyong suporta at walang sawang pagtangkilik sa ating channel. Dahil sa inyo, patuloy tayong nakakapaghatid ng mga kwentong may aral, kaba,
at mga pangyayaring hango sa mga karanasang hindi basta-basta makakalimutan. At ang ating storya para sa araw na to ay pinamagatang Keridang Hipag. Storya mula kay Marian ng Hermosa, Bataan. Ang bango naman na niluluto ng asawa ko. Siyempre naman. Alam na alam kong ito yung paborito mo. Sandali, gising na ba si Marian? Gisingin mo na siya para sabay-sabay na tayong makapag-almusal. Oo, gising na siya. Nakita ko siya doon kanina sa bakuran, nagdidilig ng mga halaman. Sige, luluto na rin ako ng pagkain. Tawagin mo na siya para sabay-sabay na tayong makakain. Ganun ang setup namin sa bahay, Miss Cassie. Kasama nila ako sa bahay dahil kaming dalawa lang naman ni Kuya Jello ang magkasama sa buhay bago pa dumating si Ate Agnes. Masaya ang mga naging unang taon na magkakasama kami dahil magaling makisama si Ate Agnes sa amin, lalo na pagdating sa akin. Nariyan na inaasikaso niya pati ako, pinagluluto, pinaglalaban niya rin ako ng mga damit ko at pinaglilinis kami ng buong bahay. At oo, naiintindihan ko naman na ginagawa niyo dahil siyang asawa at may bahay ni Kuya Jello. Normal na maging ganun ang routine pero sobra ko na-appreciate yun at sobrang saya ko para kay Kuya Jello dahil sa wakas natagpuan niya ang babae na mag-aalaga at magpapasaya sa kanya. Ate Agnes, maraming salamat sa pag-aalaga kay Kuya. Alam mo ba, mula nang dumating ka sa bahay namin, nagkaroon na rin ng kulay yung bahay na to. Ay naku, walang anuman Marian. Wala namang kaso sa akin na asikasuhin at alagaan si Jello. Ginagawa ko naman din yun dahil mahal na mahal ko siya. Kaya nga, ang laki ng pasasalamat ko dahil ang laki din ng pinagbago ni Kuya mula nang dumating ka sa buhay namin. Dati, lagi lang siya nakafocus sa trabaho. At alam mo, hindi ko siya nakikitang umingiti ng ganun. Pero mula nang dumating ka dito sa bahay at sa buhay namin, mas naramdaman ko yung pagiging positibo niya. Ganun ba? Nakakatuwa naman pala, no? Oo, Ate Agnes. Sobrang nakakatuwa kaya maraming salamat. Ay nako, ano ka ba? Maliit na bagay lang yun. Isa pa, obligasyon ko din yun bilang may bahay ng kuya mo. Pero sa totoo lang may aminin ako, Marian. Sa totoo lang no nakaraan alam mo yun, nakakaramdam din ako minsan ng pagkabagot kasi isipin mo araw-araw akong naiiwan dito sa bahay tapos si Jello ay wala, pumapasok sa trabaho. Minsan nga naiisip ko na, total wala pa naman kaming anak, bakit kaya hindi na lang ako magtrabaho muna, di ba? Para makatulong naman ako sa mga gastusin dito sa bahay. Alam mo ate, tungkol sa mga bagay na yan, mas maganda kung i-open mo yan mismo kay Kuya. Kung sa bagay, may point ka dyan para naman malaman ko din, di ba? Kung papayag siya. Ay naku, kilala ko si Kuya at pakiramdam ko na papayag yun. Huwag ka mag-ilala, Ate Agnes. Kung sakaling pumayag si Kuya, ako na lang yung gagawa ng mga gawain dito sa bahay para pagkagaling niyo sa trabaho makakapagpahinga kayong pareho. Maraming salamat, Marian. Sige, kakausapin ko siya para na rin mas madagdagan yung ipon namin. Noong mga sumunod na araw, ay kinausap na nga ni Ate Agnes si Kuya Jello tungkol sa plano niyang pagpapaalam na magtatrabaho siya. Nasa kusina ako ng mga sandaling yon at narinig ko kung paano nagpaalam si Ate Agnes sa kuya ko. Mahal? May sasabihin sana ako sa'yo. Ano ba yun? Sa totoo lang sobrang saya ko na nag-aasikaso dito at pinagsisilbihan kita bilang asawa mo pero mahal, niisip ko lang kasi na since wala pa naman tayong anak, bakit kaya hindi na muna ako maghanap ng trabaho para matulungan na rin kita sa pag-iipon para sa kinabukasan natin? Ano? Magtatrabaho ka? Sandali. Sigurado ka ba? Gusto ko na magtrabaho, mahal, kasi alam mo yun, minsan nakakaramdam na rin ako ng pagkainip dito sa bahay. Tsaka, nandiyan naman si Marian Sabi niya kasi sa akin na kung sakaling makakapagtrabaho ako, siya na daw muna yung bahala dito sa mga gawaing bahay. Gusto kasi kitang tulungan para alam mo,
Yung makapag-ipon naman tayo para sa future natin. Ah, ganun ba? Okay, sige. Kung yan yung gusto mo, wala namang kaso sa akin yun at bumapayag ako pero sana ingatan mo pa rin yung kalusugan mo. Mahirap magtrabaho lalo na't medyo maulan-ulan ng panahon ngayon. Baka kasi magkasakit ka. Oo naman, mahal. Hindi naman, hindi naman ako papayag na mag-alala ka sa akin palagi kaya aalagaan ko yung sarili ko. Siya nga pala, bago ko nagpaalam sa iyo meron na kasi akong inaplayan at tumawag na sila sa akin kanina. Doon lang to sa may bayan, yung kakatayo lang na call center doon at nangangailangan kasi sila ng tauhan. Kaya naisip ko na mag-a-apply ako. Ayun, ginawa ko nga at heto, tinawagan na nila ako. Talaga? Okay, mabuting balita yan. Ano ba sabi sa'yo? Ano mo, ayos yan ha? Call center? Di ba yun yung mga nag-i-English sa telepono? Balita ko, above minimum yung sahod dyan eh. Oo, alam mo ba, ang ganda ng offer nila sa akin. At ang good news ay nakapasa ako at magsisimula na ako sa susunod na linggo. Alam mo, tingin ko ito na yung pagkakataon para mas makapag-ipon tayo ng malaki-laki. Okay, sige. Pumapayag na ako. Basta lagi mo lang tatandaan yung bilin ko at kung sakaling mahirapan ka sa trabaho mo na yan, pwede ka naman mag-resign. Kahit anong oras na gusto mo. Hindi naman kita ino-oblige. Hindi rin kita pinipilit na maghanap buhay. Pero kung sinasabi mo na nakakaramdam ka na ng pag-inip, sige, papayagan kita. Talaga? Maraming salamat, mahal. Oo, tatandaan ko lahat ng mga bilin mo sa akin. Mula sa kusina, nakita ko kung paano masayang niyakap ni Ate Agnes si Kuya Jello. Masaya ako sa mga nakikita ko ng mga sandaling yon, Miss Cassie. Pakiramdam ko ay mas gumagaan ang buhay nilang mag-asawa dahil magtutulungan na sila at para mas makaipon. At isa pa yun, nandito naman ako para tulungan din sila kaysa parte na ako na lamang yung bahala sa mga gawaing bahay. Nang sumunod na linggo ay nagsimula na si Ate Agnes sa pagtatrabaho at naging maganda ang unang 2 buwan niya sa kanyang kumpanya. Hanggang sa dumating ang punto na halos lahat ng pangangailangan sa bahay ay naipoprovide na din niya. Oh, wow, ate. Ang daming grocery nito hindi pa nga nauubos yung mga pinamili mo noong nakaraang linggo Meron na naman tayong mga bagong stocks. Oo, Marian. Alam mo ba, nakuha ko na kasi yung 12,000 incentives ko. Grabe, ang taas ng sales ko. Uy, wow! Congrats! Ang galing-galing mo naman pala, ate. Ay, nako, salamat. Si Nanay Esme ko napadalahan ko kanina ng 3,000 kasi madami pa naman yung natira sa sinahod ko. At saka, itatabi ko na lang to. Alam mo, iba talaga pag malaki sumahod Hindi ko na kailangang, alam mo yun, danasin yung mabitin sa maraming bagay. Oo nga Alam mo, sigurado matutuwa si Kuya Jello kapag nakita niya to. Aba, dapat lang. Dapat na matuwa siya kasi hindi niya ito naranasan gamit yung sahod niya. Masyado rin kasing mababa yung sahod niya Minimum lang Kaya, diba, at least ngayon, mararanasan niyang mabuhay na nasusunod kahit pa unti-unti yung luho niya. Masaya ako sa totoo lang, Miss Cassie. Sino ba naman ang hindi sasaya? Kung lahat ng mga pangangailangan sa araw-araw na buhay ay napupunan na. Kung dati 1 beses lang kami makaranas kumain ng karne sa 1 linggo, ngayon halos araw-araw ng karne yung ulam namin. Wow, buchero! Grabe, anong meron? Ang sarap nito Alam mo ba, 2 beses ko pala makakatikim nito sa buong buhay ko. Nakakuha kasi ako ng 9K na incentives kanina Ang galing ko nga daw, sabi ng boss ko. Kaya ito, nagluto ako para mag-celebrate. Talaga? Napakagaling mo naman. Proud na proud ako sa'yo. Maraming salamat. Alam mo, dati hindi kasi tayo nakakaranas ng ganito gamit yung sahod mo Pero ngayon tingnan mo, ang dami pang sobra at may stocks pa tayong pagkain sa mga susunod na buwan natin. Oo nga Pasensya ka na. Pasensya ka na kung di ko na iparanas to sa'yo noon. Hayaan mo na. Wala na tayong magagawa doon. Ang importante ay yung ngayon. Yung ito. Oh, tingnan mo. Nakakain na natin ang lahat ng gusto natin. Hindi ba, Marian? Oo, ate. Masarap sa pakiramdam na makain mo mga pagkain na hindi mo pa natitikman noon.
Pero aaminin ko, Miss Cassie, na mga sandaling yun ay parang may kakaiba akong naramdaman kay Ate Agnes. Kasi parang yung mga salita niya ay nagiging malaman na parang lumalabas na siya na yung mas magaling kaysa kay Kuya. Oo, nagpapasalamat naman talaga ako kasi malaki talaga ang naitulong niya sa pamilya namin. Pero habang tumatagal at lumilipas ang panahon na siya yung pinaka nagpo-provide, nakakaramdam na ako ng kakaiba. Na parang may mali sa mga nangyayari. Nararamdaman ko yung malaking pagbabago ng buhay namin, pero kasabay noon ay ang unti-unti din na pagbabago sa ugali ni Ate Agnes sa relasyon nila ni Kuya Jello. Ate, nakita mo ba kung saan nilagay ni Kuya yung pantalon na pinapalabhan niya sa akin? Nang sabihin ko yon ay nasa lamesa lamang si Ate Agnes at mayroong ka-text o ka-chat. Hindi niya tinitigilan ng kanyang cellphone sa kadudot-dot at hindi rin siya sumasagot sa tanong kong yon kaya inulit ko yon, Miss Cassie. Ate Agnes, itatanong ko lang sana kung napansin mo ba kung saan nilagay ni Kuya yung pantalon niya. Inutos niya kasi sa akin na labahan ko daw yun eh. Hindi pa rin sumasagot si Ate Agnes, Miss Cassie. Kaya sa ikatlong pagkakataon, ay inulit ko ang pagtatanong sa kanya at sa sandaling yon ay medyo napataas na ang aking boses. Iniisip ko kasi na baka hindi niya ako naririnig gawa ng pagiging sobrang busy niya sa pagsi-cellphone. Ate Agnes, nakita mo ba yung pantalon ni Kuya? Tinatanong ko sa'yo dahil binili niya sa akin yun eh. Ay, ano ba? Bakit kung makasigaw ka dyan parang kala mo bingi yung kausap mo? Nako, sorry ate inisip ko na baka hindi mo ako naririnig eh. 3 beses na kasi ako nagtatanong sa'yo pero hindi mo naman kasi ako pinapansin. So kapag hindi ka pinapansin, sisigaw-sigawan mo ako ng ganyan. Naku, hindi naman sa ganun ate. Pero ikaw ang binili na ng kuya mo, di ba? Bakit sa akin mo hinahanap? Kasi ate, kayo lagi magkasama tsaka asawa mo si kuya no. Dapat mas alam mo kung nasan yung mga gamit niya, di ba? Abay, hanapin mo. Gamitin mo yung mga mata mo. Ikaw ang inutusan ng kuya mo, di ba? Dapat sumunod ka. Hindi ka naman siguro bulag, Marian, di ba? Nakikita mo na busy ako. Gamitin mo na muna yung mga mata mo. Pumasok ka doon sa kwarto at hanapin mo. Kung wala, tingnan mo doon sa mga maruming damit at baka napailaliman o natabunan na. Kasi ate, hinanap ko na doon pero wala naman. Abay, malay ko. Wala ko dito sa bahay at busy ako madalas sa trabaho. Ako ba hahanapan yun ng mga bagay na yan? Sige ate. Hahanapin ko na lang. Pasensya ka na ulit. Oo, hanapin mo na muna. Ay naku, hindi mo na kasi maghanap eh. Miss Cassie, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko na mga sandaling yon. Nagulat ako sa asal na ipinakita sa akin ni Ate Agnes. Hindi siya ganoon. Wala siyang ganung ugali kaya laking gulat ko nang biglang naging bago ang pagtrato niya sa akin. Sa totoo lang binaliwala ko yon dahil iniisip ko na baka inis lang siya dahil naistorbo ko siya sa ginagawa niya. Pero alam mo ba, Miss Cassie, sa pagkakataon lang na yon ay parang ibang-iba talaga ang naramdaman ko. At mas lalong naging iba nung nasundan pa ng mga kakaibang kilos at pag-uugaling ipinapakita niya. Marian, ikaw na muna ibahala sa hapunin mamaya pagdating ng Kuya Jello mo, ha? Ate, may bagong bukas kasi na peryahan doon sa kabilang barangay at may mga bazar. Ayun, napagkasundoan kasi namin na pupunta kami doon mamayang gabi. Hindi pwede, Marian. May trabaho ko mamaya. Muna mag-aasikaso sa kuya mo kaya ipagluto mo na muna siya, okay? Teka ate, di ba day off mo ngayon? Ay, naka-rest day OT ako ngayon Alam mo, sayang naman yung kikitain ko kung hindi ako papasok. Marami kaming bayarin ng kuya mo at saka isa pa, wala ka namang ginagawa. Ikaw na muna yung mag-asikaso at bahala dito sa bahay habang wala ko. Baka sa susunod na araw pa ako makakauwi dahil dediretso na kami sa team building namin. Ha? Sa susunod na araw pa ate? Teka, alam ba ni kuya yan? Ay hindi, biglaan kasi to Bali, sa chat na lang ako magpapaalam sa kanya. Nagulat ako sa sinabing yon ni Ate Agnes. Hindi ko alam pero biglang kumabog na malakas ang dibdib ko nang marinig ko ang sinabing yang yon
Lalo na sa parteng sinabi niyang aabutin siya hanggang sa susunod na araw. Hindi ako mapakali sa totoo lang noon, Miss Cassie. Pakiramdam ko ay parang may mali sa mga nangyayari at walang ano-ano ay bigla na lang kinuha ni Ate Agnes ang ilang bagahe na daladala niya at saka nagmamadali siyang umalis. Naiwan ako nakatulala at parang may kung anong nararamdaman. Sumapit ang hapon bandang 5:00 dumating naman na si Kuya Jello. Agnes, mahal! Nandito na ako! Grabe, ang bango na niluluto mo ah. Kuya Jello, ang aga mo naman yata ngayon. Akala ko 6 p.m. pa yung out mo. Maaga kaming natapos dun sa pinakontrata sa amin eh. Dali, nasan si Agnes? Hindi ba siya nag-chat sa'yo? Sabi niya kasi sa akin, i-chat ka na lang daw niya eh. Umalis siya kanina. Ang sabi niya, rest day OT daw niya at sa susunod na araw pa daw siya makakauwi. Dahil ayun, dediretso na daw sila sa team building. Ano? Sandali nga. Wala naman siyang message sa akin eh. Teka, tatawagan ko. Hello, Mal? Bumasok ka daw ngayon? Oo, mahal. Tumawag kasi biglang yung boss ko kanina eh. May rest day OT daw kami at may kailangan kaming habulin na kota. Kaya, ayun, nagmamadali na tuloy akong umalis. Ganun ba? Sana mo lang chinat mo ako kasi hindi ka kasi nagchat sa akin eh. Sabi ni Marian, i-chat mo na lang daw ako. Ay naku, sorry mahal ah. Sobrang busy kasi talaga namin ngayon eh. Nakalimutan ko na i-chat pa lang sana kita kaso nauna ka nang tumawag sa akin kaya, ayun. Sige na mahal ah. May gagawin na kasi kami. Sandali lang, mahal. Mabilis at nagmamadaling binabaan ng cellphone ni Ate Agnes si Kuya Jello. Napabuntong hininga na lamang noon si Kuya. Matapos noon ay nag-asikaso na ako ng lamesa at naghain ng hapunan naming dalawa. Medyo parang tulala si Kuya ng mga sandaling yon at ako naman ay hindi umiimik. Dahan-dahan lang kami kumakain na magkasabay at hindi kami nag-uusap. Hanggang sa nagdesisyon ako na basagin ang katahimikan na yon. Kuya, wala ka bang napapansin kay Ate Agnes? Ano? Napapansin? Napapansin na ano? Sa pag-uugali niya, wala ka ba napapansin na parang ang laki ng pinagbago niya mula nung nagkaroon siya ng trabaho? Ano ka ba, Marian? Siguro pagod lang yung ate mo kaya ganun yung ugali niya. Alam ko yung pakiramdam ng nitatrabaho at talaga nakakapagod yun. Lalo na pagdating dun sa kumpanya nila. Alam ko, nabanggit niya sa akin na marami silang hinahabol ng mga deadlines. Kaya parang nakikita ko na sobrang stress na siya. Hindi kuya Hindi yun. Parang nag-iba kasi talaga yung ugali niya. Alam mo yun, parang hindi na siya si Ate Agnes na nakilala ko. Ganito na lang, pagpasensyaan mo na lang, okay? Nag-a-adjust pa siguro siya sa trabaho niya, kaya siguro ganun siya. Kung sa bagay, may point ka naman kuya. Sige na. Kung kumain ka na at kumain ka na dyan ng marami ha. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Sige kuya. Muli, tahimik kong pinagpatuloy ang pagkain ko. Iniisip ko na lang na baka tama nga si kuya, na baka nga si Ate Agnes ay nasa stage pa lang ng kanyang pag-a-adjust dahil sa dami ng mga workloads na meron siya sa kumpanyang pinapasukan niya. Pero lumipas sa mga araw, lalo na nung pagkagaling niya sa sinasabi niyang team building, napansin ko na parang mas lumala nang lumala ang ugali ni Ate Agnes. Nariyan na napapansin ko na nag-iiba-iba na rin siya ng mga style sa pananamit niya. Lagi siya nag-aayos ng higit sa kung anong ayos niya noon. Mas naging revealing na rin ang mga damit na sinusuot niya ngayon at gumagamit na rin siya ngayon ng mga makakapal na make-up sa mukha. Aaminin ko, Miss Cassie, nakakaramdam na ako ng pagdududa sa kanya. Hanggang isang gabi habang pauwi ako ng bahay galing sa kaibigan kong si Ira, sumakto naman na nakasalubong ko sa daan si Ate Agnes. Maya-maya ay may huminto na itim na van sa harap niya at sumakay siya doon. Hindi yun company car at iba ang ngiti ng driver ng sasakyan. Kaya doon mas lalong tumindi ang mga kutob ko kay Ate Agnes. Ang sarap ng ulam natin ngayon ha. Tamang-tama, maulan pa naman. Sinigang, paborito ko talaga to. Sinarapan ko talaga ang pagluluto kuya dahil deserve mo yan eh.
Teka, ikaw ba yung nagluto nito? Akala ko si Agnes eh. Alam mo na, sobrang busy ng asawa mo. Sa palagay mo ba magkakaroon pa siya ng oras para ipagluto ka? Kuya, wala ka ba talagang napapansin kay Ate Agnes itong mga nagdaang araw? Napapansin? Wala naman ako napapansin. Ay, hindi, meron pala. Yung napapansin ko is parang mas, mo yun, nagiging malambing siya sa akin, lalo na kapag nasa kwarto kami at magkasama. Bakit? Bukod dun kuya, may iba pa ba? Halimbawa, sa ibang kinikilos niya katulad ng meron ka ba napapansin na katawagan siya, o kaya ka-chat, o kaya yung parang alam mo yun, biglang nag-iba yung ihip ng hangin sa kanya? Sandali nga, Marian. Ano bang ibig mo sabihin? Parang sa paraan kasi ng pananalita mo, gusto mong sabihin na parang niloloko ko ng ate mo ha? Hindi naman sa ganun kuya pero nagtatanong lang ako. Kasi narinig ko rin sa mga kakilala ko na uso daw na kapag nagtatrabaho sa call center ay yung magkaroon ng kabit at yung pakikipagrelasyon ng mga empleyado sa mga higher management. Kuya, hindi ka ba nababother doon? Nababother? Bakit naman? Alam mo, Marian, kilalang kilala ko ang asawa ko. Alam ko na hindi niya magagawa sa akin yung mga bagay na naririnig mo dyan. Ang mga chismis lang yan dyan sa labas. Alam mo, kung sino man ang nagsabi sa inyan, palagi ko naiinggit yan sa Ate Agnes mo. Kung ako sa'yo, Marian, kumain ka na lang. Ang sarap ng luto mo. Dalian mo na at baka lumamig pa yung sabaw. Sa puntong yon, Miss Cassie, alam ko na hindi maniniwala sa akin si Kuya. Hindi talaga ako mapakali. Mas naniniwala ako sa mga kutob at nararamdaman ko kaysa sa sinasabi ni Kuya na sobrang kilala niya ang asawa niya. At isang bagay ang tumatakbo sa isip ko ng mga sandaling yon habang marahan na sumusubo ng pagkain. Hindi Kuya, iba yung nararamdaman at kutob ko kaysa dyan sa pagkakakilala mo kay Ate Agnes. Alam ko na may mali dito at hahanap ako ng paraan para patunayan ko sa'yo na tama ako. Dahil sa kagustuhan ko na mapatunayan yon sa aking kuya, nag-isip ako ng paraan. Naisip ko na sundan si Ate Agnes isang beses habang papunta siya sa trabaho niya. At doon, nagimbal ako sa mga nasaksihan ko ng mga sandaling yon. At totoo nga, hindi ako nagkamali, Miss Cassie. Totoo ang hinala ko at kutob ko na may ginagawang milagro si Ate Agnes sa kanyang trabaho. Kitang-kita mismo yun ng dalawang mga mata ko. Nakita ko kung paano niya hinalikan ng isang lalaki na mukhang mayroong mataas na posisyon pag-apak nito sa entrance sa lobby ng kanilang kumpanya. Nanginig ako ng mga sandaling yun. At sa kaparehong pagkakataon ay nasaktan ako para kay Kuya Jello. Marian, nakita mo ba yung kulay pula kong blazer? Hindi ate, wala akong matandaan na may inalabhan akong blazer na pula. Ay, bakit naman wala dun sa kwarto ko? Ikaw lang naman yung naglilinis dun eh. Hindi kaya na-misplace mo? Huh? Na-misplace? Hindi ko naman pinakikialaman yung mga damit mo eh. Baka naiwan mo sa laundry shop o kung saan ka nagpapalaundry madalas. Imposible naman yun. Sinuot ko lang kasi yun noong nakarang linggo at hindi pa ako nagpapalaundry. O paano naman mangyayaring nawawala yun mismo dito sa bahay? Hindi ko alam ate. Siguro hanapin mo na lang. Hindi ko naman alam kung saan yun eh. Tsaka, alam mo yun, bakit ko naman sasabihin sa'yo na hindi ko alam? Subukan mo na lang ulit hanapin. Hanapin? Nakikinig ka ba sa sinabi ko sa'yo, Marian? Sinabi ko na nga sa'yo na sinubukan ko na siyang hanapin sa kwarto ko. At kahit dun sa lagayan natin na marumi, pero wala, hindi ko nga makita. Ano ba gusto mong palabasin ha? Bulag ako at hindi naghahanap? Yun lang ate kung ganun. Kung di mo siya makita dito sa bahay, baka hindi yun dito nawala. Nung di nga dito nawala, pwede ba yun? Dito lang naman ako naghubad at nagtatanggal ang sinusuot ko. Ay, nako. O hindi kaya baka ikaw naman yung gumamit nun tapos na misplace mo? O, ako? Bakit ko naman po gagamitin yung damit na hindi naman sa akin? Ay, nako. Alam mo ikaw, Marian, habang tumatagal ha, hindi ko nagugustuhan yung tono ng pananalita mo sa akin. Bakit mo kasi sa akin pinipilit na hinahanap yung gamit mo? Sinabi ko naman sa'yo na hindi ko nga yun nakita.
Ay naku, palibasa kasi. Hindi mo makita yung hinahanap mo kung nagiging pagbibintangan mo. Aba, sumasagot ka pa? Alam mo, kaysa nangangatwiran ka dyan, tulungan mo na lang ako na hanapin yun. Gagamitin ko yun mamaya eh. Ay naku, may mga meeting pa naman kami sa client at kailangan naka-formal kami. Shh, meeting sa client? Sus! Anong binubulong-bulong mo? Naririnig ko yung pabulong-bulong mo dyan, Marian, ha? Bakit gumaganyan-ganyan ka na, ha? May pinagmamalaki ka na ba? Hindi ko na napigilan ang sarili ko ng mga sandaling yon, Miss Cassie. Sa sobrang dami ng naipong sama ng loob sa dibdib ko, ay hindi ko na napigilan na mailabas yun at sumagot na nga ako kay Ate Agnes ng tuluyan. Ano ate? Pinagmamalaki? Sa palagay mo, ano yun naman yung pagmamalaki ko ha? Yun na nga eh. Ano yung pagmamalaki mo? Bakit ganyan ka na makaasta at sumagot-sagot sa akin? Simple lang naman yung sinasabi ko eh. Sinasabi ko na tulungan mo akong hanapin yung blazer ko at gagamitin ko yon. Bakit may nalalaman ka pang pabulong-bulong dyan? Marian, huwag mong kakalimutan at baka nakakalimutan mo. Ako ang nagpapakain sa inyo rito. Ikaw? Bakit? May trabaho din naman si kuya. Hindi lang naman ikaw yung lahat ng kumakargo ng gastusin dito sa bahay. Trabaho? Bakit? Tatanungin kita. Ano ba trabaho ng kuya mo? Di ba construction worker? Sa tingin mo ba nabubuhay tayo dahil sa pagtatrabaho ng kuya mo sa pagko-construction? Marian, dumilat ka nga at mag-isip ka. Aba, ate, umayos ka rin ha? Ganyan na ba kataas ang tingin mo sa sarili mo? Para malaitin mo yung trabaho ni kuya? Na unang bumuhay sa atin noong mga panahon na walang-wala tayo? Natural, obligasyon niya yun. Obligasyon niya na buhayin tayo. Lalong-lalo na ako na walang ibang nagawa kundi ang magtiis sa buhay na isang kahig at isang tuka sa piling ng kuya mo. Alam mo, Marian, sasabihin ko sa'yo sa totoo lang ha, nagsasawa na ako sa buhay na to kung alam mo lang. Ano ate? Nagsasawa ka ba talaga sa buhay na meron tayo? O nagsasawa ka na sa kuya ko? Anong ibig mong sabihin? Ate, pwede ba? Huwag ka lang magmaang-maangan dahil sigurado ko na alam mo yung tinutukoy ko. Anong pinagsasasabi mo? Wala kang alam. Wala ka namang silbi sa pamamahay na to eh. Dahil pinapalamon ka lang namin. Matuto kang lumugar, Marian. Sigurado ka ba ate? Sigurado ka ba na wala akong alam? Paano kung sabihin ko sa'yo na alam ko yung sikreto mo? Na alam ko na niloloko mo si kuya? Bakas na bakas sa mukha ni Ate Agnes ang matinding gulat dahil sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ko at mariin niya yung itinatanggi. At sa gitna ng mainit naming pagsasagutan ay hindi namin inaasahan na biglang dadating si Kuya Jello. Uy, teka, ano ba yung naririnig ko dun sa malayo pa lang? Nagsisigawan ba kayo? Ay naku mahal, buti na lang at dumating ka na. Hindi ko alam kung nangyayari dito sa kapatid mo eh. Nakikisuyo lang naman ako na tulungan akong hanapin yung pulang blazer ko pero tingnan mo, puro siya reklamo at sinasagot-sagot na ako. Marian, ipaliwanag mo nga sa akin ano ba nangyayari? Bakit ayaw mong sundin yung utos ni Ate Agnes mo sa'yo? Hindi naman sa ganun kuya eh. Siya naman yung nagsimula. Kuya alam mo, sa totoo lang may kailangan kang malaman. Ay, mahal, Jello. Hayaan mo na nga yung kapatid mo. Halika na sa kwarto. Alam ko na pagod ka galing sa trabaho. Hindi, kuya. May dapat kang malaman. Hindi ko na alam, Marian, kung ano ba yung pagkukulang ko sa'yo. Saan pa ba ako nagkulang? Bakit parang hindi mo na ako nire-respeto, ha? Nakikiusap lang naman ako sa'yo na tulungan mo ko na hanapin yung pulang blazer ko. Pero bakit ganyan ka na makasagot-sagot sa akin? Ano? Ako pa yung... Grabe ate. Ang galing mo ring umarte, no? Pwede ba, Marian? Tama na. Ay, napapagod ako tas ganito yung madadatnan ko dito sa bahay. Pero kuya, si Ate Agnes naman kasi. Alam mo ba na may dapat kang malaman tungkol sa kanya? Sinabi lang tama na eh. Bumalik ka sa kwarto mo, Marian. Grabe ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon, Miss Cassie. Parang alam mo yung pakiramdam ng sinasaksak ka at hindi rin ako makapaniwala sa inasal na yon ni Ate Agnes. Hindi naman siya dating ganoon.
Dahil sa nangyaring yun ay totoong napatunayan ko na maaari ngang baguhin ng pera ang isang tao. At hindi lang pera, kundi ng pagiging ganid at sakim. Nauna na si Kuya Jello na pumunta sa kwarto niya at naiwan kami ni Ate Agnes. Lumakad siya sa akin at nilagpasan ako. Pero hindi ko makakalimutan ang huling salitang ibinulong niya bago niya ako tuluyang iniwan. Sige, subukan mo lang na magsumbong at sisirain ko ang buhay mo. Nang marinig ko ang mga katagang yon ay napaisip ako kung si Ate Agnes pa ba talaga ang kausap ko. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nangyayari at ang pinakamasakit ay akala ko na matatapos lang yun sa panlalalaki ni Ate Agnes. Pero nagkamali ako, Miss Cassie. Namasundan pa yon ng mga mas matitinding pangyayari dahil naging mas madalas na niya akong utos-utusan na parang katulong nilang sa bahay. At mas matindi, kapag kami nalang dalawa magkasama sa bahay at wala si Kuya Jello, ay nagiging mas malaya siyang gawin at sabihin sa akin ang lahat ng masasakit na gusto niyang sabihin. Lalo't alam ko ang sikreto at baho na kanyang itinatago. Ano? Tayong dalawa na lang nandito. Itigil mo na yung pagpapanggap mo na parang kang isang masunuring kapatid. Alam mo ate, napakasama mo no? Bakit ka ba nagkakaganyan ha? Niloloko mo na nga si kuya. Naghahari-harian ka pa dito sa bahay. Wala ka naman natitirang kahit konting hiya dyan sa balat mo? Ikaw, may hiya ka rin ba? Kapatid ka lang at dapat wala ka dito sa poder namin dahil mag-asawa kami ng kuya mo. Alam mo kung meron mang dapat mahiya dito? Dapat ikaw yun. Isipin mo nasa hustong edad ka na pero bakit hindi ka maghanap ng trabaho? Paano? Isa ka ring asa. Ako? Asa? Alam mo naman diba na naghahanap ako ng trabaho pero pinahinto mo ako dahil ang sabi mo, ikaw magtatrabaho. Tapos anong ginagawa mo ngayon? Isinusumbat mo lahat ng pinapakain mo sa amin? Hindi yun panunumbat. Kung ikaw yung may isip at marunong kang tumanaw ng utang na loob, hindi mo yung tatawagin na sumbat. Alam mo, akala mo kung sino ka rin magaling no? Baka nakakalimutan mo na yung perang ginagastos at itinutustos mo dito sa bahay ay katas at galing lang sa panlalalaki mo. At alam mo, hindi ko rin talaga alam kung saan ka kumukuha ng ganyang katinding lakas ng loob para manatili pa dito sa bayan at tumira kasama namin. Bakit hindi ka nalang lumayas dito at sumama dyan sa kabit mo? Kabit? Kabit? Puro na lang yun yung sinasabi mo, Marian. Yung tinatawag mong kabit-kabit na yan, hindi mo alam na dyan yung nagpapakain sa inyo. Alam mo ikaw, gamitin mo kasi yung utak mo kahit minsan. Ay nako, siguro hindi madali ang buhay kung hindi mo talaga sasamahan ng iligal. At alam mo yan, di ba? Iligal? Konting iligal? Konti ba yung sinasaktan mo si kuya? Tandaan mo ate, ang paggawa na masama ay hindi magbubunga ng kabutihang masama. At tandaan mo, masama din yung aanihin mo sa huli. At mas masakit pa dyan, baka madamay pa kaming dalawa ni kuya dito sa kalokohang ginagawa mo. Habat, ang kapal din naman ang pagmumukha mo, no? Sige, huwag mo ako maduro-duro. Aba, matapang ka. Tama na! At doon nauwi na nga sa sakitan ang aming pagsasagutan. Matagal na rin kasi namin ginagawa ang pagsasagutan ito at dala ng matinding sibugunan damdamin ay tuluyan na nga kaming nagpang-abot ni Ate Agnes. Sinaktan niya ako at wala akong kalaban-laban sa kanya dahil napakalakas niya at mas matangkad siya sa akin. Napailaliman niya rin ako at nagtamo ko ng ilang galos at pasa. Hindi ko matanggap na sinaktan niya ako ng ganun-ganun na lang. Hindi ko yun matatanggap, Miss Cassie. Kaya nagdesisyon ako sa sarili ko na isusumbong ko na talaga siya kay Kuya Jello. Inantay ko si Kuya Jello na makarating galing sa trabaho at nagkaroon ako ng buong desisyon na talagang sasabihin ko ng lahat sa kanya. Oh, Marian, umambon na. Bakit nandito ka sa labas? Kuya, kailangan nating mag-usap. Mayroon kang kailangang malaman. Sige. Ano ba yun? Halika doon tayo sa loob mag-usap at umaambon dito. Baka magkaroon ka pa ng sakit. Dumiretso kami ni Kuya sa kusina at doon naupo sa mesa. Bago pa tuluyang lumabas ang salita na gustong mamutawi sa aking mga labi, ay hindi ko na napigilan ang pag-uunahan ng bawat luha na dumaloy sa aking pisngi.
Bagay na sobrang ikinagulat ni Kuya Jello. Bakit? Bakit ka umiiyak, Marian? Anong nangyayari? May problema ka ba? Kuya, si Ate Agnes kasi, hindi ko na talaga masikmura yung ginagawa niyang panloloko sa'yo. Ano? Anong sinasabi mo? Niloloko ko ni Agnes? Marian, alam mo na hindi magandang paratangin sa kapwa mo. Tatanungin nga kita, may basehan ka ba tungkol dyan sa sinasabi mo? Oo, kuya. Kitang-kita na dalawang mata ko at ako mismo yung nakakita na si Ate Agnes. Meron siyang ibang lalaki. Niloloko ka niya, kuya. Lahat na meron tayo, lahat ng pinoprovide niya para sa atin, hindi yung totoong galing sa pagsisikap niya. Galing yun sa panlalalaki niya. Teka, sandali lang Naguguluhan ako sa sinasabi mo Dahil, kung may lalaki siya, dapat ako yung unang makakaramdam nun. Pero hindi, wala naman nagbabago sa kanya Siya pa rin yung Agnes na nakilala ko at minahal ko. At sa totoo nga, parang mas nagiging sweet pa siya sa akin ngayon kumpara noon na, alam mo yun, yung parang napaka-losyang niya at napaka-boring niyang kasama. Yun na nga, kuya. Pansinin mo mula sa pananalita niya, makikisama niya sa akin. Pananamit at sa kung paano siya umasta. Kuya, hindi na siya si Ate Agnes. Hindi na siya si Ate Agnes na kasama natin dito sa bahay. Bago ko pa madugtungan ang sinasabi ko, Miss Cassie, ay bigla na lamang sumulpot si Ate Agnes sa harapan naming dalawa ni Kuya. At doon sinubukan niyang depensahan ang kanyang sarili laban sa mga isinusumbong ko kay Kuya Jello. Ano? Anong sinasabi mo sa kuya mo, ha? Bakit ka ba ganyan, Marian? Saan ba ako nagkulang sa'yo? Alam mo, hindi na talaga kita maintindihan Mamula nang natuto ka magbarkada dyan sa mga kasama mo, nagbago na yung ugali mo. Tapos tingnan mo yung ginagawa mo ngayon. Nagiging palaban ka na Marunong ka na rin sumagot-sagot at lagi ka pa nangangatwira na wala sa tama. Tapos ngayon, ito'y may dadatnan ko. Mahuhuli kita. Sinisiraan mo ako mismo sa kuya mo. Ano? Anong sinasabi mo? Sinasabi mo pa na ako yung naninira sa'yo? Sinusubukan mo ba akong baliktarin, ate? Napakasinungaling mo talaga. Teka nga, sandali nga. Pwede ba manahimik kayong dalawa? Agnes, ano ba ibig sabihin nito? Sinasabi ni Marian na may kabit ka daw. Jello naman, asawa mo ko. Ikaw yung dapat higit na nakakakilala sa akin. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan yung kapatid mo Simula nung napapansin niya na nagkakaroon ako ng malaking ambag sa pagbabago sa buhay ninyo, naging ganyan na yung trato niya sa akin. Hindi na niya ako nire-respeto. Ngayon, nakukuha niya pa akong pagbintangan. Ay, ano bang ibig sabihin nito, Marian? Ganito mo ba tinatrato ang Ate Agnes mo pag hindi ako nakaharap dito, ha? Pwede ba sumagot ka? Kuya, ano ba? Maniniwala ka ba sa sinasabi niya? Kapatid mo ako, kuya. Hindi ako mag-iimbento ng kwento para saktan ka. Ano yung tawag sa ginagawa mo ngayon, Marian? Bakit ka naman humantong sa ganyan na nagagawa mo na magsinungaling at siraan ako sa kuya mo? Ibinigay ko naman yung lahat sa'yo Kahit anong hingiin mo, ibinibigay ko. Ginagawa ko lahat para mas mapabuti tayong pare-pareho pero bakit nagiging ganyan ka na? Dahil sinungaling ka. Nagsisinungaling ka at kuya, pakiusap mo. Maniwala ka naman sa akin. Mahal, wag. Kilala mo ko, ako'y asawa mo. At alam mo, hindi ko magagawa yung binibintang sa akin ng kapatid mo. Napakagaling mo rin magpanggap, no? Walang hiya ka talaga, Ate Agnes. Ay, pwede ba? Pwede ba, Marian? Tumigil ka na! Ay, napapansin ko mula nung magsimula na sumama yan sa anak ni Aling Puring, naging ganyan ka na. Ano ba? Yan ba yung natututunan mo sa pakikipagbarkada sa kanila? Hindi mo na nire-respeto yung asawa ko? Pero kuya... Tumigil ka na Ayoko na makarinig pa ng kahit ano galing sa'yo. Ayoko nang makarinig pa ng kahit ano na galing sa'yo. Yan.
Yan ang mga katagang sinabi sa akin ni Kuya Jello na tumatak sa puso ko. Kapatid niya ako, Miss Cassie, at tanging kapakanan niya lang ang palagi kong iniisip. Pero tuluyan na nga siyang nabulag. Hindi ko akalain na pagsasalitaan niya ako ng ganun at dahil sa nangyari ay dinibdib ko yun at saka nagdesisyon na umalis na lang sa bahay namin. Nagalsabalutan ako at nakatira muna kina Ira. Yung tinutukoy nila na naging kabarkada ko at naging dahilan daw ng pagbabago ng ugali ko. Habang nakikitira ko kina Ira ay hindi pa rin ako mapakali kaya nag-isip ako ng paraan kung paano ba mapapatunayan kay Kuya na totoong niloloko nga siya ni Ate Agnes. Kasabay noon ay ang mas matinding sama ng aking loob dahil hindi ko man lang din naramdaman na hinahanap na ako ni Kuya. Isang umaga ay nagpasya ako na bumalik sa bahay namin upang silipin kung ano ang lagay nila doon. At pagbalik ko doon, nagulat ako dahil nandun na pala si Aling Esme nakatira. Siya ang biyanan ni Kuya, ang nanay ni Ate Agnes. Habang nagmamasid ako ay saktong nakita ko naman sa gilid na doon banda sa may poso si Ate Agnes na mayroong katawagan sa cellphone. Dinig na dinig ko ang masagwang paglalandian nila na siyang naging mitya ng galit ko. Kaya napasugod na ako sa bahay nila at doon nagsimula muli ng kaguluhan. Ikaw ang kapal na mukha mo! Patago-tago ko pa dyan at pabulong-bulong habang kausap niyang kabit mo ha! Dinig na dinig ko yung paglalandian niyo! Huh, bakit nandito ka? Di ba nagmalaki ka na at lumayas ka na? Nandito ako para kumustahin yung panggagago mo sa kapatid ko. Oh, well. Oh, Marian, bakit nandito ka? Di ba iniwanan mo ko na walang paalam? Bakit kuya? Hindi na ba ako welcome dito sa bahay? Kung sa bagay, hindi mo nga ako hinanap eh. Mukhang mas pabor pa sa inyo na wala ako dito. Lalong-lalo na dito kay Ate Agnes. Tama lang naman na wala ka talaga dito. Total wala ka namang utang na loob sa amin ng kuya mo. At gusto mo pa nga sirain yung relasyon namin eh. Kuya Jello, ano ba? Hanggang ngayon ba nagbubulag-bulagan ka pa rin ha? Hindi mo pa rin ba nahuhuli yung ginagawang panluloko sa ni Ate Agnes? Kuya, gumising ka naman oh. Ay, nagkakamali ka. Hindi yan kahit kailan magagawa sa akin ang asawa ko. Kaya pwede ba, Marian, tumigil ka na? Sige lang, kuya. Sige lang. Magbulag-bulagan at magpauto ka dyan sa asawa mo na wala nang ibang ginawa kundi lokohin ka. Ano bang sinasabi mo, Marian? Matapos na itong tinulong sa atin ni Agnes, gaganyanin mo lang siya? Baka nakakalimutan mo na isa siya sa tumulong sa'yo nung panahong hirap na hirap ka. Pwede ba? Pakiusap, magkaroon ka naman ng utang na loob at hiya dyan sa balat mo. Kahit kailan hindi ko tatanawing utang na loob yung tulong na natanggap ko sa kanya. Lalo na't alam ko naggaling yun sa panluloko niya sa'yo. Hoy, ikaw Marian, ano yung pinagsasasabi mo tungkol sa anak ko ha? Ha? May ebidensya ka ba? Ang kapal din naman ang pagbubuka mo. Umalis ka na rito at sinisira mo yung masayang pagsasama ng mag-asawa. Isa ka pang matanda ka. Kinukonsinti mo yung ginagawang kahiyupan ng anak mo sa kuya ko. Palibhasa, nakikinabang ka rin sa lahat ng katarantaduhong ginagawa niya. Ano ka bang klaseng ina? Wala kang alam sa pabubuhay nila mag-asawa. Kapatid ka lang at huwag na huwag ka magsasalita na ganyan tungkol sa anak ko. Lalong-lalo na at wala ka namang ebidensya. Pwede ba umalis ka na rito, Marian? Huwag mo na kaming guluhin at huwag mo na kaming pakialaman. Concern lang naman ako sa iyo, Kuya Jello. Concern ako dahil kapatid mo ko. Kapatid? Kung ganyang klase lang din naman ng kapatid ang meron ako, mas gugustuhin ko na mag-isa na lang. Tama na, lumayas ka na rito bago pa katakalad ka rin palabas. Oo nga, lumayas ka na dito, pakilabera. Sige kuya, kampihan mo sila. Tandaan mo na darating ang araw na pagsisisihan mo rin yung naging desisyon mo ngayon. At hintayin mo, ako mismo ang gagawa ng paraan para mamulat sa katotohanan yung mga mata mo na wala nang ibang ginawa kundi ang magbulag-bulagan. Umiyak akong umalis ng bahay na yon, Miss Cassie. Masakit na yung nangyari pero mas matindi yung sakit ng katotohanan na mismong sariling kapatid mo ay ipinagtatabuyan ka na. Umabot ng halos 1 buwan ang panunuluyan ko sa bahay ng kaibigan kong si Ira. At para hindi ako maging pabigat ay pumasok ako ng trabaho. Kahit sideline lang at nakatsyempo naman ako na na-hire ako sa kalapit na karinderya malapit sa kumpanyang pinagtatrabuhan ni Ate Agnes. At doon ay lantaran kong nakikita ang ginagawa niyang pagsama-sama at pakikipagarutan sa iba't ibang lalaki.
Para akong dinudurog, Miss Cassie. Pero wala naman ako magagawa dahil mismo ang kuya ko ay walang pakialam. Lumipas ang 2 buwan at nakaipon ako at nangupahan ako ng sarili kong bahay. Wala na din akong kontak kina kuya at hindi rin naman nila ako kinakausap. Malungkot man pero pinilit ko na mabuhay mag-isa at tumayo sa sarili kong mga paa. Sa pag-asa na balang araw ay makakaahon din ako sa buhay at masusuklian lahat ng kabutihan sa akin ng kapatid ko. Nasasanay na po ako sa ganung buhay, Miss Cassie. Hanggang isang araw... Teka, sino to? Unknown number? Hello? Hello, Marian. Si Jello to. Kumusta ka na? Mag-4 na buwan ka nang hindi nagpaparamdam. Nasaan ka na ba ngayon? Sinabi sa akin ni Ira na 2 buwan ka na raw wala sa kanila. Kuya, nangungupahin ako ng sarili kong bahay at namamasukan ako na sales lady sa isang department store dito sa Quezon City. Ganun ba? Mabuti naman at nasa maayos kang kalagayan. Bakit ka nga pala napatawag, kuya? Kamusta na kayo dyan? Kamusta na kayo na magaling mong asawa at biyanan? Marian, pwede ba? Pwede ba na umuwi ka na rito? Hindi ko na kasi kaya eh. Hindi ko na kaya. Si Agnes, meron siyang malubhang karamdaman at 2 linggo na siya nakaratay sa higaan. Ano? Nagkasakit siya? Baka yan na siguro yung karma at napapala niya sa pagsama-sama sa ibang mga lalaki. Kitang-kita ko kaya siya dito na iba't ibang lalaki yung mga nakakasama niya sa kumpanya nila. Marian, alam ko, naiintindihan ko na masakit sa'yo yung mga nangyari pero pwede ba hihintayin kita? Hindi na ako makapagtrabaho eh. Hindi na ako makapagtrabaho at makakilos dahil ako'y nag-aalaga sa ate Agnes mo. Umuwi ka rito. May kukwento ko sa'yo dahil may kakaiba kasing nangyari sa kanya. At hindi na rin siya kaya ni Aling Esme. Huh? Ano? Paano hindi niya kaya? Anak niya yun. Ay, ano ba ito, kuya? Tinawagan mo lang ba ako dahil kailangan mo ng caretaker dyan sa magaling mong asawa? Pakiusap. Marian, pakiusap please. Umuwi ka na. Hirap na ako. Para makita mo rin yung kalagayan namin. Pakiusap, hihintayin kita, Marian. Pagkatapos sabihin niyo ni kuya ay agad niyang pinatay ang tawag. Agad na namayani sa puso ko ang awa sa kapatid ko dahil alam na alam ko na umiiyak siya sa kabilang linya. Aminado namang masamang loob ko, Miss Cassie, pero wala naman ako nagawa. Pagsapit ng Sabado ay nag-file ako ng 2 weeks leave sa kumpanyang pinagtatrabuhuan ko at dali-daling umuwi sa amin doon sa probinsya. Pagdating ko ng bahay ay laking gulat ko na makita ang malaking pagbabago doon. Sa loob lang ng halos 4 na buwan na wala ako, nagmukhang luma at malungkot ang lugar na yun. Ang tataas ng mga damo at parang mayroon itong kakaiba at madilim na aura na sa madaling salita na ang tahanang dati minsan naging kanlungan ko, ngayon ay mistulang pugat ng depresyon. Marian, andyan ka na pala. Halika, tumuloy ka. Salamat kuya. Halos 4 na buwan lang akong wala dito pero bakit naman naging ganito yung itsura ng bahay? Naku, pasensya ka na. Hindi na kasi maayos eh. Wala na rin kasi akong oras para linisin. Dahil pagkagaling ko ng trabaho, diretso inaalagaan ko na si Agnes. Teka, ano bang nangyari dyan sa magaling mong asawa? Gusto mo bang malaman? Halika, sumama ka sa akin sa kwarto. At nang makita mo kung anong kalagayan niya ngayon. Dali-dali akong sumama kay Kuya Jello pero papalapit pa lang ako sa kwarto nila ay may kakaibang masangsang na amoy akong naaamoy. Medyo nakaramdam ako ng kaba pero pilit kong nilakasan ang loob ko at sinundan si Kuya patungo sa silid nila. Miss Cassie, pagbukas ni Kuya ng pinto ay laking gulat ko nang tumambad sa akin ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Ate Agnes. Nakaratay siya sa kama. Payat at puro sugat ang katawan. Amoy siya na aagnas sa bangkay at nakakalbo ng kanyang mga buhok. Hindi ko maubos maisip na
Parang nung nakaraang 2 buwan ay nakikita ko lang siya doon sa labas ng kumpanya nila na masiglang nakikipaglandian sa iba't ibang mga lalaki. Sarado ang mga bintana ng silid. Takot siyang makakita ng liwanag at nasa kabilang gilid ng kama naman ay nandun si Aling Esme. Binabantayan ng kanyang anak. Kuya, bakit ganito? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Pero 1 buwan pa lang yung nakakalipas nung umuwi siya na nagsusuka at nilalagnat. Pagkatapos, bawat araw na lumilipas ay palala na ng palala yung naging kondisyon niya. Una nagsimula sa paglalagas ng buhok hanggang sa nawala na siya ng ganang kumain. Tapos ngayon, ayan, namamayat na siya. Tapos nagsisimula na magsugat-sugat yung kanyang mga balat. At yung pinakamatindi dito, ayaw niya na nakakakita ng liwanag dahil para daw siyang napapaso. Ha? Anong sabi ng doktor? Naipa-check up niyo na ba siya? Ang sabi ng doktor, eczema daw o yung skin asthma. Pero hindi naman tumatalab yung mga gamot eh. May mga oras na nasusuka rin siya ng, alam mo yun, yung kulay berde. Grabe, natatakot na ako para sa kanya. Nagpa-medical laboratory na rin kami pero lahat ng resulta niya ay normal. Normal? Normal ba yung ganyang kondisyon? Mukhang hindi na nga siya nakakausap eh. Oo, ganyan lang siya. Para siyang paralisado na may kailangang, alam mo yun, may kailangang matindi. Hindi na nga rin siya nakakapagsalita eh. Kapag meron siyang kailangan, dinadaan na lang niya sa pag-ungol. Grabe, parang ang hirap naman paniwalaan, kuya. Parang hindi ako maniniwala na skin asthma lang yan. Parang apektado yung buong pagkatao niya. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Kuya Jello ay biglang narinig namin ang mahinang pag-iyak ni Aling Esme. Bigla siyang nagsalita at tumitig sa akin ng masama. Bagay na ikinagulat ko at kinatakot ko rin sa parehong pagkakataon. Hindi to skin asthma. Pakiramdam ko, kulam to. Hindi to basta-basta sakit. Magagamot na medisina. Pakiramdam ko ay kulam to. At ang tao na may matinding galit lamang sa kanya makakagawa ng ganitong bagay. Ha? Sino naman? Baka kasi siguro napikon o naubos yung pasensya sa kanya ng mga lalaki niya. Iba-ibang mga lalaki ba naman kasi? Marian, pwede ba tama na? Wala na tayong magagawa sa kasalanang nagawa niya. Nandyan na yun eh. At nakikita mo naman yung sitwasyon niya ngayon, di ba? Tinatanong mo kung sino? Sino lang ba yung may malaking galit sa anak ko? Hindi ba ikaw, Marian? Ano? Ako pa talagang pagbibintangan nyo? Wala na nga akong pakialam sa inyo dito mula noon nabuhay ako mag-isa doon sa Quezon City. Malakas ang pakiramdam ko na kinukulam ang anak ko. Sino ba yung may matinding galit sa kanya? Di ba't ikaw lang? Ikaw lang ang alam ko na pwede gumawa nito sa anak ko. Ba't ano ang ibig yung sabihin, Aling Esme? Oo, galit ho ako sa kanya lalo na sa panlulokong ginawa niya kay kuya. Pero kahit kailan, hindi pumasok sa isip ko na ipakulam siya. Ang kawawa kong anak. Labis na yung pagdurusa niya ngayon. Kung kulang man yan, sana dalhin niyo siya sa albularyo. O kaya dalhin niyo siya sa pinakamalapit na simbahan. Baka sakaling mahugasan lahat ng kasalanan ginawa niya at mawala ang sumpa na nasa katawan niya ngayon. Ay, kulam din yung naiisip ko pero hindi naman kasi ako masyadong naniniwala ron. Kung kinulaman si Ate Agnes, bakit kailangan pa yung presensya ko dito? Bakit kailangan pa na pati ako pauwiin niyo? Nananahimik na yung buhay ko dun sa malayo. Kailangan kita. Kailangan kita kasi hindi ko na kaya yung mga nangyayari. At kung paano ko harapin tong sitwasyon na to. Nahihirapan na akong pumasok sa trabaho. Hindi din ako mapakali kakaisip sa kanya. Wala rin ako makausap at mapagsabihan ng tungkol sa mga nangyayari dito. Di sana, niisip mo yun kuya anong mga panahong ayaw mo akong paniwalaan. Noong mga panahon na ako yung pinagtatabuyan mo dahil sa sobrang pagkampi mo dyan sa asawa mo. Wala naman ng ibang ginawa kundi yung lokohin ka. Tingnan mo ngayon yung sitwasyon. Sino yung kawawa? Oo, alam ko. Alam ko na nagkamali ako kaya sana naman mapatawad mo ako. Wala na tayong magagawa. Nandyan na at nangyari na. Wala namang masama kung susubukan natin siyang dalhin sa albularyo bukas. Ano? Albularyo? Mukhang di naman totoo yun eh. Mainam na subukan ulit natin na magpa-second opinion sa iba naman doktor. Ano?
Second opinion. Nakaapat na doktor na tayo, Jello, at pare-pareho na sila na sinasabi tungkol sa sakit ng anak ko. Hindi rin tumatalab yung gamot at walang nangyayari. At para mas umiinom siya ng gamot mas lalo pa siya lumalala. Napansin kong sobrang balisang-balisa si Kuya Jello nung sabihin namin na dapat sa albularyo na dalhin si Ate Agnes. Niisip ko na lang na kaya siya nagkakaganon ay dahil hindi talaga siya naniniwala sa mga kulam, barang at sumpa. Kilalang-kilala ko ang kuya ko kahit nung mga bata pa kami. Hindi siya naniniwala sa kahit anong mga bagay na hindi na ipapaliwanag ng siyensya. Nung gabi rin na yon ay nakita ko siya na nakaupo at nakatambay sa labas ng bahay. Kaya lumapit ako sa kanya. Tinabihan siya at kinausap sabay inabutan ko na rin ng mainit na kape. Kuya, magkape ka na muna. Salamat, Marian. Malalim yung gabi Bakit nandito ka sa labas? Pwede naman na pumasok ka na lang dun sa loob. Hindi. Anong hindi? Marian, hindi ko na kaya. Hindi ko akalain na ganito yung mangyayari. Ano? Teka, ano bang ibig mong sabihin, kuya? Si Agnes kasi, Marian. Si Ate Agnes? Ay, kuya. Huwag ka mag-ilala. Naiintindihan kita. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo dahil nag-aalala ka sa asawa mo. Kasalanan ko. Ano ka ba, kuya? Huwag mo sisihin yung sarili mo. Wala kang kasalanan kung ano man ang nangyayari kay ate. Lahat yun ay nangyari dahil bunga yun ng kung anong ginawa niya sa'yo. Kung sakali man totoo nga ang kulam yun. Hindi ko akalain kasi na totoo. Totoo? Teka nga, kuya. Ano bang totoo? Hindi ko akalain. Marian, hindi ko akalain na totoo pala yung kulam. Hindi ko akalain na totoong mangyayari yun. Sandali nga, kuya. Ano ba yung ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, naniniwala ka na kinulam talaga si Ate Agnes? Kung naniniwala ka, bakit ayaw mo pa siyang ipadala sa albularyo? Kuya, albularyo lang ang makakapagtanggal ng kulam sa kanya. Marian, makinig ka. Ako kasi, ako yung may gawa nun sa kanya. Patawarin ako ng Panginoon pero hindi ko naman akalain na hahantong sa ganito. Dahil sa narinig ko, Miss Cassie, ay agad kong nabitawan ng baso ng kape na hawak-hawak at hinihigop ko. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig kong sinabi ni Kuya. Hindi ako makapaniwala. Anong sabi mo, Kuya? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ako, Marian, ako yung nagpakulam sa kanya. Hindi ko akalain na totoo ang kulam. Sandali nga, Kuya. Ikaw yung nagpakulam kay Ate Agnes? Teka, paano at bakit mo nagawa yun? Aminin ko, bago mo pa malaman, alam ko na may ginagawang kalokohan niya si Agnes. Nakita yun mismo ng mga mata ko. Nagsimula yun nung kada gabi bago kami matulog pag day off niya, ay nakakagisingan ko siya na may kachat. Naghihinala na ako noon hanggang sa minsan doon banda sa may poso. Nahuli ko siya na may katawagan pero hindi pa rin ako nagpapahalata. Tapos isang araw, naisip ko na sundan siya. At alam mo, doon ko nakita na mayroong lalaking nakakotse ang sumusundo sa kanya palagi. At napakasakit nun. Kasi noon din, napatunayan ko na tama pala lahat ng mga kutob ko. Alam mo, Marian, patawarin sana ako ng Diyos. Patawarin mo ako dahil nilihim ko sa'yo. At kung hinayaan pa kitang masaktan, hindi ko naman talaga intensyon yun eh. Humahanap lang ako ng tamang tiyempo. Ibig sabihin, Kuya, nung araw na nagkasagutan tayo dito at umalis ako, may alam ka na nun? Oo, Marian. At kahit labag sa loob ko, hinayaan na muna kita para maisakatuparan ko ang plano kong pagganti. Pero hindi ko naman nakalain na ganito yung mangyayari. Hindi ko inaasahan. At hindi ko alam na makukonsensya ako ng ganito sa ginawa ko. Sandali, Kuya. Alam ba to ni Aling Esme? Hindi, at hindi niya dapat malaman. Ayoko mamatay si Agnes.
Nakikita mo ba yung itsura niya? Kuya naman, akala ko ba hindi ka naniniwala sa kulam? Pero bakit mo siya pinakulam? Akala ko nga kasi hindi yun magiging ganun kalala. Kahit na, mali yung ginawa mo kuya. Sana iniwan mo na lang siya. Alam mo ba na kasalanan pa rin sa Diyos yung ginawa mo? Sino ba yung gumawa ng kulam sa kanya? Yung matandang tagadulo, yung nandun sa may balete. Si Mang Augusto? Naku, may alam pala sa itim na mahikang matandang yun. Kuya, kailangan natin siyang puntahan. Kailangan nating ipabawi ang kulam sa kanya bago pa mahuli ang lahat para kay Ate Agnes. Kinabukasan, madaling araw, bago pumutok ang liwanag ay nagdesisyon kaming magkapatid na pumunta kay Mang Augusto. Nadatnan namin doon ang matanda na nagsisibak ng panggatong at sinalubong kami ni Kuya. Doon ay hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa si Kuya at nakiusap na bawiin ang kulam na ginawa sa kanyang asawa. Nagmakaawa si Kuya pero sinabi ni Mang Augusto na hindi magiging madali ang pagbawi sa kulam na yun. Sinabi ng matanda na kahit mabawi nila ang kulam, mananatili pa rin ang pinsala na dulot nito sa katawan ni Agnes. Nahabag ang matanda sa lagay ng pagmamakaawa ni Kuya. Kaya sinimulan na namin ang ritual ng pagtanggal ng kulam. Nang simulan na ni Mang Augusto, ay laking gulat ko sa kanyang inilabas. Miss Cassie, nakita kong inilabas nito ang pulang blazer ni Ate Agnes. Yung blazer na kung naaalala ninyo na pinapahanap niya sa akin noong nagkasagutan kami. Kaya pala nawawala yon ay si Kuya pala ang may gawa. Noong mga panahon ding yon ay alam na pala ni Kuya ang lahat ng nangyayari. At ang blazer na yon ang ginamit niya para ipakulam mismo ang sarili niyang asawa. Makalipas ang 3 oras ng ritual, sinabi sa wakas ni Mang Augusto na tapos na. Hindi naging madali ang proseso at maging si Kuya ay parang halos sapian na nun. Pero napaglabanan namin yon at napagtagumpayan. Dali-dali kaming umuwi ng bahay upang tingnan ang lagay ni Ate Agnes. Aling Esme, kamusta na ho si Agnes? Ay, naku Diyos ko! Saan ka ba nanggaling? Sabi ko sa'yo, kulam eh! Kulam ang may gawa nito! Hindi mo nakita kanina! May lumabas na itim na usok sa katawan niya! Kinukulam nga ang anak ko! Opo, ang totoo ang sinabi ninyo. Ang totoo pong kinulam siya at ang nagpakulam sa kanya ay ako mismo! Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo! Ako po ang nagpakulam sa anak ninyo! Hayop ka! Walang iya ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Walang iya ka, Jello! Agad na sinugod na galit na si Aling Esme si Kuya at sa gitna ng kanilang pag-aaway ay biglang dumilat ang mga mata ni Ate Agnes. Natigil ang kanilang pag-aaway at napatingin silang dalawa kay Ate Agnes. Maputlang maputla ito at halos walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Pero pinilit pa rin ito na magsalita. Ma, tama na. Huwag mong saktan si Jello. Anak ko, gising ka na. Huwag mo sisihin si Jello, ma. Ako ang may kasalanan. Napakarami kong kasalanan sa asawa ko. At habang nakaratay at nagdurugs ako dito, doon ko naramdaman yung kabayaran. Sa lahat ng pananakit na ginawa ko sa kanilang magkapatid. Ma, nadala ko ng pera. Kung ano man ang nangyari sa akin, kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat ng toma. Anak ko, pakiusap. Huwag mo nagsisihin yung sarili mo. Mahal na mahal kita, ha? Mabuti na lang at nagising ka na. Agnes, tumingin ka sa akin. Ano ba yung nararamdaman mo? Napakagaan na, Jello. Sobrang gaan. Wala nang sakit. Pakiramdam ko ay parang nakalaya ako sa sumpa. Batawarin mo ko, Agnes. Batawarin mo ako kung nagawa ko yun sa'yo. Hindi, Jello. Malaki rin yung naging kasalanan at pagkukulang ko sa'yo. Pati na rin sa kapatid mong si Marian. Dahil sa napakaraming kasalanan ko sa'yo, hayaan mo ko na pagsisihan ko yun.
Hindi anak, tama na. Sobra na kabayaran yan. Tignan mo kayo itsura mo. Gaganti tayo anak. Babalik natin kay Jello yung ginawa niya sa'yo. Hindi na ma. Ang gusto ko na lang iuwi mo na ako sa atin. Wala na akong silbi sa ganitong kalagayan ko. Hindi ko na rin magagampanan yung pagiging asawa ko kay Jello. Anong ibig mong sabihin, Agnes? Naghiwalay na tayo. Gumaling man ako, hindi na rin ako magiging maayos. At hindi na magiging maayos yung pagsasama natin. Jello, malaki ng lamat ang relasyon natin at hindi ako ang babae para sa'yo. Napakarumi ko. Alam mo, deserve mo na makatagpo ng babae na hindi katulad ko. Hayaan mo ko na pagbayaran ko ang mga kasalanang nagawa ko sa'yo. Pagkasabi noon, Miss Cassie ay agad na nawala ng malay si Ate Agnes. Hindi na sila nagkaayos ni Kuya Jello dahil aminado si Ate Agnes na hindi lang 1, 2 o 3 ang naging lalaki niya. Napakadami ng mga naging lalaki niya. Kaya ramdam na ramdam ko ang pagsisisi sa kanya. At sa puso ko naman pinatawad ko na rin siya. Makalipas ang 4 na araw na medyo may lakas na si Ate Agnes ay isinama na siya ng tuluyan ni Aling Esme at umuwi sa probinsya nila sa Romblon. Kami naman ni Kuya ay bumalik sa dati. Aaminin ko, may pagkakataon na namimiss ko si Ate Agnes pero naisip ko din na sa kabilang banda ay maaring sadyang hindi siya ang inilaan ng Panginoon para sa kuya ko. Ngayon maayos-ayos na rin ang buhay naming magkapatid, Miss Cassie. Si Kuya ay meron ng stable na trabaho. Ako ay nagtatrabaho na rin sa munisipyo bilang isang encoder. Si Kuya ay nag-iisang assistant ng isang mabait na engineer. Masaya kami, Miss Cassie, dahil nagawa namin na magtagumpay. Nagtagumpay kami ng hindi nanlalamang, nanloloko at naninira ng kapwa. Hanggang dito na lang ang aking istorya. Muli, ako si Marian at maraming salamat po. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa atin hanggang sa dulo ng kwento ni Marian. At sa kwentong ito, ating nasaksihan na tunay ngang hindi nagdudulot ng mabuti ang mga gawaing masama. Mas piliin pa rin natin ang magtrabaho at magsikap ng hindi nanlalamang ng kapwa. Tunay ngang nakaka-inspire ang kanilang kwento, ang kwento ng kanilang pagbangon sa buhay. At sana ay mayroon kayong natutunan para sa tampok nating kwento ngayong araw. Muli, ako si Miss Cassie, ang inyong tagapagsalaysay at hanggang sa susunod pa nating mga istorya.